May mga pagkakataon na hindi ka naman inaaway ng harapan, pero ramdam mong minamaliit ka. Ramdam mo the way silang magsalita, sa tono o sa tingin. At minsan, mas masakit yon kaysa direktang insulto. Kung nararanasan mo yan, mahalagang malaman mo kung paano puprotektahan ang sarili mo nang hindi ka nagiging katulad nila. Number 1, maniwala ka, ang respeto sa sarili ang pinaka-epektibong depensa. Hindi ito yabang, hindi rin ito pagiging suplado o mataas ang tingin sa sarili. Ito yung solid na paninindigan na alam mo kung sino ka. At hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao para gumana ang buhay mo. Kapag may respeto ka sa sarili mo, hindi lahat ng salita tumatagos. Parang may invisible shield ka. Halimbawa, naririnig mo ang pagmamaliit, but it doesn't define you. Hindi ka agad nadudurog, hindi ka napapareact ng padalos-dalos, at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa maling tao. You listen, you filter, and you choose what stays. Ang totoo, maraming taong nasasaktan, hindi dahil malupit ang mundo, kundi dahil mababa ang tingin nila sa sarili nila. Kapag konti ang respeto mo sa sarili mo, bawat puna parang kutsilyo, bawat biro parang insulto, bawat pangmamaliit parang confirmation ng mga takot mo. Pero kapag mataas ang self-respect mo, iba ang epekto. You don't beg for validation. You don't chase approval. You don't shrink just to make others feel big. Self-respect means marunong kang tumayo para sa sarili mo, kahit nanginginig ka pa. Hindi kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipag-away. Minsan sapat lang sabihin mo sa kanila na hindi okay ang ginagawa nila sa'yo. Tapos tahimik kang aalis. That's power. That's confidence without noise. Kapag may respeto ka sa sarili mo, alam mo kung kailan ka magsasalita at kailan ka mananahimik. Alam mo kung alin ang worth ng energy mo at alin ang hindi. Hindi lahat ng tao deserving ng access sa'yo. Hindi lahat ng opinyon dapat mong pasanin. You stop explaining yourself to people who are committed to misunderstanding you. At ito ang madalas hindi sinasabi. Ang mga taong nang mamaliit, kadalasan, hindi ka nila kayang abutin, kaya sinusubukan ka nilang hilahin pababa. Kapag may respeto ka sa sarili mo, hindi ka bumababa sa level na yon. You don't need revenge. You don't need to prove anything. Your growth speaks louder than any clapback. Self-respect also means pinipili mo ang kapayapaan kaysa ego. Hindi ka na natutukso na pumatol sa bawat comment, sa bawat side remark, sa bawat patama. Kasi secure ka na. Alam mo na ang value mo kahit walang pumapalakpak, kahit walang nanonood. At sa dulo ng lahat, ang respeto sa sarili ang nagtuturo sa'yo kung anong trato ang tatanggapin mo. Kapag may umabuso, umalis ka. Kapag may umulit sa pagmamaliit, mag-set ka ng boundary. Kapag hindi ka nire-respeto, huwag mong piliting manatili. You choose yourself, and that choice changes everything. Kaya maniwala ka rito. Hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado mo kung gaano kalalim tatagos ang sasabihin nila. At kapag buo ang respeto mo sa sarili mo, kahit anong pagmamaliit nila, hindi ka basta-basta matitinag. Number 2, huwag mong gawing gasolina ang galit. Gawin mo itong drive. Magkaiba yon. Kapag gasolina ang galit, mabilis kang aandar, pero mabilis ka ring mauubos. Maingay ang isip mo, magulo ang buhay mo, at kadalasan may nasasagasaan. Minsan pati sarili mo. Pero kapag drive ang galit, tahimik lang, focused, may direksyon. Hindi ka umaandar para makipag-away. Umaandar ka para umangat. Normal lang magalit. Tao ka. Nasasaktan ka. Nadidismaya ka. Napapahiya ka. Walang masama doon. Ang tanong lang, ano ang gagawin mo pagkatapos? Doon nagkakatalo. May mga taong pinapabayaan ang galit na kontrolin sila. Sumasagot sila agad, nagpapadala sila sa emosyon, gumagawa sila ng desisyong pagsisisihan nila kinabukasan. Pero may mga taong ginagamit ang galit bilang signal, parang alarm na nagsasabing, "Uy, may kailangang baguhin dito." Kapag ginawa mong drive ang galit, hindi mo ito tinatapon, iniintindi mo. Tinatanong mo ang sarili mo, bakit ako galit? Ano ang tinamaan? Ego ko ba?
Pangarap ko ba? Boundary ko ba? At kapag malinaw na sa'yo yon, doon ka kikilos. Hindi para gumanti, kundi para mag-grow. You don't prove them wrong with words. You prove yourself right with actions. May kakaibang lakas ang galit kapag hindi mo hinayaang maging toxic. Yung galit na galing sa pangmamaliit, sa rejection, sa paulit-ulit na pagkakabigo, pwede yan maging dahilan para mas magsikap ka, mas maging disiplinado, mas seryosohin ang goals mo. Hindi para ipakita sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kasi deep down, alam mo na kaya mo pang higitan kung nasaan ka ngayon. Kapag drive ang galit, mas nagiging malinaw ang focus mo. Hindi ka na basta nadidistract ng ingay ng opinyon ng iba. Tahimik ka lang na nagtatrabaho habang sila busy sa panalait o pagdududa. Walang announcement, walang paandar, just consistency, effort, and patience. And that kind of progress, it hits different. Importante rin ito, hindi mo kailangang manatiling galit. Ang galit, pansamantala lang. Ang growth, pangmatagalan. Kapag nagawa na nito ang trabaho niya, pakawalan mo na. Kasi ang goal mo, hindi maging bitter, kundi maging better. Hindi maging hardened, kundi maging wiser. Sa totoong buhay, maraming success story na nagsimula sa galit, pero nagtapos sa clarity. Hindi nila pinilit magpaliwanag. Hindi sila nakipagtalo sa lahat. They just showed up every day. Kahit pagod, kahit may duda, kahit may sugat. Ginamit nila ang sakit bilang lakas, hindi bilang dahilan para manakit. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang galit, huwag mong itanong kung paano gaganti. Tanungin mo kung paano ka uusad. Huwag mong sayangin ang energy sa away na walang patutunguhan. I-invest mo sa sarili mo, sa skills mo, sa pangarap mo, sa disiplina mo. Dahil sa dulo, ang pinakamalakas na sagot sa pangmamaliit ay hindi sigaw, hindi pag-post sa social media, hindi pa tama, kundi progreso. And when you turn anger into drive, you don't just move forward, you level up. Number 3, tanggapin na hindi ka magugustuhan ng lahat. Masakit man, pero kailangan mo yung tanggapin. Kahit anong bait mo, kahit gaano ka ka-effort, kahit gaano ka ka-honest, may tao talagang hindi ka trip. At hindi ibig sabihin nun na may mali sa'yo. Ibig sabihin lang, tao ka. Marami sa atin ang lumaki na may mindset na kailangan magustuhan ako para tanggapin ako. Kaya ginagawa natin ang lahat. Nag-a-adjust tayo, nananahimik kahit nasasaktan na, tumatawa kahit pilit, at minsan, tinatago pa ang totoong sarili. All just to fit in. Pero habang mas pinipilit mong magustuhan ng lahat, mas nawawala ka sa sarili mo. And that's the real loss. The truth is, may mga taong hindi ka magugustuhan simply because you remind them of something they don't like about themselves. Maybe you're confident and they're insecure. Maybe you're trying to grow and they're comfortable staying stuck. Maybe you speak your truth and they prefer silence. Hindi mo kasalanan yon. Hindi mo trabaho na baguhin ang sarili mo para lang maging comfortable sila. Kapag tinanggap mo na hindi ka magugustuhan ng lahat, may biglang gumagaan. Hindi mo na kailangang i-monitor bawat galaw mo. Hindi mo na kailangang mag-overthink sa bawat sinabi mo. You stop asking, ano kayang iniisip nila sa akin? At nagsisimula kang magtanong na mas mahalaga. Totoo ba ako sa sarili ko? At eto pa, ang mga taong gusto ka talaga, hindi ka hihinga ng performance. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magliit ng sarili mo. They accept you as you are, even on days na sablay ka. So bakit mo ibibigay ang sobrang energy mo sa mga taong never ka naman pipiliin? Hindi pagiging selfish ang pagtanggap na hindi ka magugustuhan ng lahat. It's self-respect. It's choosing peace over people-pleasing. Kasi kapag sinusubukan mong pasayahin ang lahat, ikaw ang mauubos. At sa dulo, wala ring masaya. Minsan nakala natin, rejection kapag may taong ayaw sa atin. Pero kadalasan, redirection yan. Nilalayo ka lang sa mga taong hindi tugma sa'yo. Hindi lahat ng pintong nagsasara ay kawalan. May iba dyan, protection. So, hayaan mo silang hindi ka gusto. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong pagkatao mo. Hindi mo kailangang baguhin ang boses mo para pakinggan ka nila. Just be real.
Just be kind. Just be you. Sa tamang tao, sapat ka. At sa maling tao, kahit anong gawin mo, kulang ka pa rin. Kaya piliin mo ang sarili mo. Because at the end of the day, mas mahalaga na gusto mo ang sarili mo kaysa magustuhan ka ng lahat. Number 4, huwag mong sukatin ang sarili mo sa opinyon nila. Kasi sa totoo lang, hindi naman nila hawak ang buong kwento ng buhay mo. Nakikita lang nila ang isang frame, isang moment, isang pagkakamali. Tapos doon na nila ibinabase ang buong pagkatao mo. Pero ikaw, alam mo kung ilang beses kang bumangon. Alam mo kung gaano ka kahirap lumaban kahit walang nakakaalam. Their opinion is limited. Your story is not. Kapag sinukat mo ang sarili mo sa opinyon ng iba, para mong ibinigay sa kanila ang remote control ng emosyon mo. Isang salita lang nila, sira na ang araw mo. Isang puna lang, duda ka na agad sa sarili mo. And that's dangerous. Kasi unti-unti, hindi mo na tinatanong ang sarili mo kung ano ang gusto mo. Ang tinatanong mo na lang ay kung ano ang sasabihin nila. Hindi lahat ng opinyon ay tama. At hindi lahat ng nagsasalita ay may karapatang magsukat ng halaga mo. May mga taong magaling lang magsalita pero hindi naman handang tumayo sa sapatos mo. Hindi nila alam ang bigat ng mga desisyon mo. Ang tahimik mong sakripisyo. Ang mga gabi na muntik ka ng sumuko pero pinili mong magpatuloy. Yet, they judge like they know everything. Kapag nasanay kang magbase sa opinyon ng iba, nawawala ang boses mo. Magiging people pleaser ka. Babaguhin mo ang sarili mo para lang magustuhan ka. You'll shrink. You'll adjust. You'll silence yourself. Hanggang sa isang araw, hindi mo nakilala kung sino ka talaga. At ang mas masakit, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Kasi hindi kailanman sapat ang mabuhay para sa validation ng iba. Ang totoo, mas mahalaga kung paano mo tinitingnan ang sarili mo kapag mag-isa ka. Kapag walang nanonood, kapag walang pumapalakpak. Kaya mo bang igalang ang sarili mo? Kaya mo bang sabihin na, hindi pa ako perpekto, pero lumalaban ako? That inner voice matters more than the outside noise. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang makinig sa kahit kanino. May mga opinyon na nakakatulong. May feedback na nagpapalago. Pero matutunan mong pumili. You listen, but you decide. Hindi lahat ng naririnig mo ay kailangan mong paniwalaan. Hindi lahat ng puna ay kailangan mong bitbitin. Tandaan mo ito. Ang opinyon ng ibang tao ay salamin ng karanasan, insecurities, at limitasyon nila. Not a measurement of your worth. Hindi ka ipinanganak para sukatin ng bibig ng iba. Ipinanganak ka para tuklasin kung sino ka. Para magkamali, para matuto, at para lumago sa sarili mong oras. Kaya sa susunod na may maliit o may magsabing hindi ka sapat, huminga ka muna. Ibalik mo ang tanong sa sarili mo. Naniniwala ba ako sa sinasabi nila? O mas pinipili kong maniwala sa kung sino ako at kung saan ako pupunta? Because once you stop measuring yourself by their opinions, you finally start living your own terms. Number 5, ihiwalay ang constructive criticism sa pang-iinsulto. Kasi magkaiba sila, kahit pareho silang masakit pakinggan minsan. Kapag hindi mo ito na-distinguish, dalawang masamang bagay ang pwedeng mangyari. Either sinasarado mo ang sarili mo sa growth, o hinahayaan mong sirain ka ng mga salitang wala namang silbi. Ang constructive criticism, may intensyon na tumulong. Kahit hindi maganda ang delivery, may laman, may point, may direksyon. Mapapansin mo, madalas may kasamang specific details at posibleng solusyon. Halimbawa, maganda yung ideya mo, pero kung aayusin mo yung pacing, mas magiging malinaw yung message. Masakit, di ba? Pero after mong huminga, maiisip mo, okay, may pwede pala akong i-improve. That's growth talking. Samantalang ang pag-iinsulto, walang pakialam sa ikabubuti mo. Walang konkretong punto. Walang gustong ayusin. Ang goal lang ay pababain ka. Madalas vague. Wala ka namang kwenta. Ang hina mo. Hindi ka naman magaling dyan. Walang explanation. Walang suggestion. Walang respeto. Pure ego. Pure projection. At ang totoo, hindi mo kailangang i-absorb ang ganitong klaseng salita. It's noise, not feedback. Makikilala mo rin ang constructive criticism sa pakiramdam pagkatapos. Kahit masakit sa simula, may konting liwanag sa dulo. Parang may switch na nag-on sa utak mo. Ah, ganito pala.
Pero kapag insulto, after mong marinig, pakiramdam mo, drained ka. Maliit ka. At parang gusto mo na lang mag-shrink. Walang natitirang aral. Sugat lang. Another difference. Constructive criticism respects your humanity. Hindi ka nila dinidefine sa pagkukulang mo. Ang insulto, ginagawa kang isang buong failure dahil lang sa isang pagkakamali. Isang mali, tapos ikaw na mismo ang mali. That's not feedback. That's emotional dumping. Kapag marunong ka nang maghiwalay ng dalawa, mas nagiging kalmado ka. Hindi ka na defensive agad. You learn to ask yourself, may mapupulot ba ako dito? Kung meron, kunin mo. Kahit pa hindi mo gusto ang tono, pwede mong piliin ng lesson. Pero kung wala, kung panlait lang talaga, then let it pass. Hindi lahat ng bato kailangan pulutin. At tandaan mo ito, hindi mo kailangan tanggapin ang lahat ng sinasabi ng tao para masabing humble ka. May difference ang pagiging bukas sa improvement at pagiging basurahan ng negatibong opinyon ng iba. You can be teachable without being breakable. Ang kakayahang ihiwalay ang constructive criticism sa pang-iinsulto ay isang uri ng emotional intelligence. Kapag meron ka nito, mas mabilis kang lalago at mas mahirapan kang sirain kasi alam mo na kung alin ang dapat pakinggan at alin ang dapat palampasin na lang. Number 6, huwag kang mag-explain ng sobra. Hindi dahil wala kang karapatan magsalita, kundi dahil hindi lahat ng tao karapat-dapat sa paliwanag mo. Minsan, habang mas pinapahaba mo ang explanation mo, mas lalo mong ibinibigay ang kapangyarihan sa kanila. Parang humihingi ka ng permiso para maging ikaw. Kapag sobra kang nag-i-explain, kadalasan hindi na ito clarity, kundi self-defense. Parang may boses sa loob mo na nagsasabing, baka mali ako, baka kailangan ko pang patunayan. At doon nagsisimula ang problema. Dahil the moment you feel the need to over-justify yourself, unti-unti mong tinatanggal ang sariling authority mo. May mga taong hindi talaga interesado umintindi. Gusto lang nilang manghusga. Kahit gaano ka kahabang magpaliwanag, kahit gaano ka ka-logical, babaluktutin pa rin nila ang kwento para mag-fit sa narrative nila. At habang ginagawa mo yun, ikaw ang napapagod. Ikaw ang nauubos. They get entertainment. You get exhaustion. Hindi lahat ng tanong ay kailangan sagutin. Hindi lahat ng puna ay kailangan i-address. At lalong hindi lahat ng pagmamaliit ay kailangan ng paragraph explanation. Minsan sapat na ang ganito ang desisyon ko. Period. Walang footnote. Walang apology. Walang sana maintindihan mo. Wala na yun. Because your life doesn't need a public defense. Over-explaining often comes from fear. Takot na ma-misunderstood. Takot na ma-reject. Takot na masabihang mali. But the truth is, kahit gaano ka pa kaingat, may taong hindi ka pa rin maintindihan. At okay lang yun. You are not here to be understood by everyone. You are here to be true to yourself. Kapag tumigil ka sa sobrang pagpapaliwanag, mapapansin mo na mas bumibigat ang presensya mo. In a good way. Mas nagiging buo ang dating mo. Mas malinaw ang boundaries mo. People can feel it kapag may taong confident sa pinanggagalingan niya, kahit tahimik lang siya. At may kakaibang respeto na kusang sumusunod kapag hindi ka na nagpapaliwanag ng sobra. Kasi it shows na secure ka, na hindi ka naghahabol ng validation, na alam mo kung kailan sapat na ang sinabi mo. Silence, in this case, is not weakness. It's self-trust. Kaya tandaan mo ito, ang paliwanag ay para sa mga taong handang umunawa. Hindi para sa mga taong naghahanap lang ng butas. Piliin mong magsalita ng malinaw, pero wag mong ipamigay ang buong lakas mo sa mga hindi naman nakikinig. Minsan, ang pinakamalakas na statement ay ang pagtigil sa pagpapaliwanag. Number 7, pumili ka ng laban. Ito ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo kapag may taong nangmamaliit sa'yo. Hindi lahat ng laban ay para sa'yo at hindi lahat ng opinyon ay karapat-dapat mong sagutin. Maraming taong nauubos sa sarili nila dahil gusto nilang ipagtanggol ang lahat. Pero sa katotohanan, hindi mo kayang labanan ang lahat ng negativity sa buong mundo. Imagine mo na lang, bawat tao na nalalait sa'yo, parang maliit na bagyong dumadaan sa buhay mo. Kung pipilitin mong labanan silang lahat, mapapagod ka at mas lalong matatakot ka sa susunod na humarap sa'yo. Kaya mas matalino na piliin mo kung aling laban ang dapat mong harapin. Hindi ito pagiging mahina,
ito ay pagiging strategic. Not every hill is worth dying on. Pumili ka ng laban, ibig sabihin, may discernment ka. Alam mo kung alin ang may halaga at alin ang walang epekto sa'yo. Kapag may insulto, tanungin mo sa sarili mo, kailangan ko ba talagang sagutin ito? O mas mabuti na lang na wag na lang pansinin? Kapag paulit-ulit ang pangmamaliit, pero mali ang timing o lugar, minsan mas malakas ang katahimikan kaysa kahit anong comeback. Ang pagpili ng laban ay nangangahulugang pinapahalagahan mo ang energy mo. Lahat ng galit o stress na ibinibigay ng iba sa'yo, parang pera ito. Kung ibibigay mo lahat sa maling tao, nauubos ka ng walang reward. Pero kung pipiliin mo ng maayos kung kanino mo ilalaan ang atensyon at emosyon mo, mas nagiging malakas ka at mas maayos ang focus mo sa tunay na mahalaga. At isa pa, ang pagpili ng laban ay hindi lang para sa sarili mo, para rin ito sa integrity mo. Kapag pinipili mo lang ang laban na karapat-dapat, ipinapakita mo na may standards ka. Ipinapakita mo na hindi basta-basta ka naapektuhan ng toxic behavior. Hindi mo kailangan maging defensive sa lahat. At sa halip, pinapakita mo na kontrolado mo ang sarili mo. Ang pagpili ng laban ay tungkol sa empowerment. Ibig sabihin, alam mo ang halaga mo. Alam mo kung anong halaga sa'yo. At hindi mo hinahayaan ang bawat salita ng iba na diktahan ang peace mo. Kapag natutunan mong pumili ng laban, mas nagiging malakas ka. Mas malinaw ang focus mo. At mas tahimik, pero mas matibay ang presence mo sa mundo. Number 8, huwag kang mag-react sa emosyon. Madali kasi tayong mahulog sa trap ng instant reaction. Lalo na kapag masakit ang sinabi nila o nakaka-offend. Parang automatic lang, bumabalik tayo sa instinct na mag-defend, mag-justify, o matake pabalik. Pero ang problema, kapag ganyan ang nangyari, kadalasan ikaw ang nauubos, hindi sila. Halimbawa, may nagsabi ng negatibong komento sa'yo habang nasa trabaho ka o sa school. Kung agad kang mag-react, sigurado, mas malaki ang chance na mas lalong lumala ang sitwasyon. Parang pinapadami mo ang fuel ng fire. Kaya ang sikreto, matuto kang huminga. Matuto kang mag-pause at tanungin mo ang sarili mo, worth it ba itong energy ko? Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Ito ay tungkol sa control. Control sa sarili mo, sa emotions mo, at sa epekto ng words ng iba sa'yo. Kapag hindi ka agad nag-react, nabibigyan mo ang utak mo ng chance na mag-process at magdesisyon ng malinaw. You're basically saying, I decide how I respond, not you. At ito ang nagsiset ng power balance. Isa pang relatable example, sa social media, madaming tao ang bastos o nananakit ng salita. Kung lagi kang nagre-react sa bawat comment, ang mangyayari, hindi ka na productive, stressed ka, at ang kanilang words ang nagkukontrol ng mood mo. Pero kapag tinigil mo ang automatic reaction at nag-pause ka, nakaka-observe ka lang. Nakikita mo kung alin ang worth ng attention at alin pwede mong i-ignore. Ang hindi pag-react sa emosyon doesn't mean hindi mo na pwedeng ipagtanggol ang sarili mo. Pwede mo pa rin sabihin ang truth mo sa kalmado at assertive na paraan. Parang skill na pause, breathe, think, respond. Kapag nagawa mo ito consistently, iba ang aura mo. At isa pang tip, kapag hindi ka nag-react sa emosyon, mas malinaw ang focus mo sa sarili mong growth. Hindi ka nag-aaksaya ng energy sa drama ng iba. Ang mental peace mo ay priority. At sa huli, mas malakas ka kapag may tao kang matutunan na i-handle ng kalmado kahit gaano pa kasakit o ka-offend ang situation. Number 9, kung paulit-ulit at toxic na, lumayo ka na. Hindi kahinaan ang pag-iwas o paglayo. Marami ang naiisip agad na, bakit aalis ako? Baka isipin nilang talunan ako. Pero ang totoo, ang paglayo ay tanda ng strength, wisdom, at self-respect. Kapag may tao sa paligid mo na paulit-ulit na minamaltrato ka, pinapababa ang enerhiya mo, at pinipilit kang maramdaman na mas mababa ka, hindi mo kailangang patagalin ang sarili mo sa ganong sitwasyon. Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan. Hindi lahat ng tao ay deserving ng oras mo at atensyon mo. Ang paglayo doesn't mean umiwas ka sa problema o responsibilities mo. Ito ay conscious choice para protektahan ang sarili mo. Parang iniingatan mo ang iyong mental health. Parang naglalagay ka ng invisible fence sa paligid ng happiness mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kanila.
I'm leaving because of you. Yan ang sabihin mo. Pwede mo rin tahimik na alisin ang sarili mo at mag-focus ka sa sarili mo, sa peace mo, at sa growth mo. Minsan mas mahirap tanggapin kaysa lumaban. The fact na hindi mo sila kayang baguhin. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo kung sino ang hahayaang magstay sa buhay mo. Ang paulit-ulit at toxic, kahit anong paliwanag mo, hindi magbabago. Kaya bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Hindi ka obligadong manatili sa environment na nagpapastress sa'yo, nagpapababa sa confidence mo, o nagpapadoubt sa sarili mo. Lumayo ka para ma-prioritize mo ang sarili mo. Kapag hindi ka lumalayo sa toxic people, puputulin nila unti-unti ang focus mo sa goals mo, sa dreams mo, sa mental peace mo. Kapag lumayo ka, binibigyan mo ang sarili mo ng breathing room, time to heal, at pagkakataon na palibutan ang sarili mo ng positive energy. Hindi mo kailangan mag-explain sa iba kung bakit ka lumalayo. Ang mahalaga, alam mo ang dahilan mo at buo ang desisyon mo. At minsan, ang paglayo ay hindi lang para sa sarili mo, para rin sa kanila. Hindi lahat ng tao kayang maging supportive, constructive, o kind. Kapag lumayo ka, hindi mo pinipilit silang magbago. Binibigyan mo lang ang sarili mo ng chance na lumaki at umunlad nang hindi tinatali ng negativity nila. Remember, distance is not defeat. It's self-respect in action. Kapag natutunan mong lumayo sa paulit-ulit at toxic na sitwasyon, mararamdaman mo ang freedom na hindi mo naranasan dati. Parang bigla mong na-realize, kaya pala may peace of mind. Hindi mo kailangan ng kanilang approval, hindi mo kailangan ng kanilang atensyon, at higit sa lahat, hindi mo kailangan madurog ang sarili mo para sa kanila. It's okay to walk away. At minsan, yun ang pinakamalakas na statement na maaari mong gawin. Number 10, maging assertive, hindi aggressive. Madalas, iniisip ng iba na kapag nakikiusap o nagtatayo ka ng boundary, kailangan mo itong gawing malupit o matindi para marinig. Pero ang assertiveness, iba ito sa pagiging aggressive. Assertive ka kapag malinaw ka sa gusto mo, sa ayaw mo, at sa limits mo. Pero hindi mo sinasaktan o sinasapawan ng iba. Aggressive, sa kabilang banda, parang sunog. Pumupunta sa lahat, nasusunog pati sarili mo at ang paligid mo. Imagine mo to, may tao kang kausap na paulit-ulit na nangmamaliit sa'yo. Pwede kang maging aggressive at sumigaw. Insultuhin sila o sabihin, di sana huwag ka nang pumasok sa buhay ko. Pero sa assertive approach, sinasabi mo lang ng malinaw at kalmado. Hindi okay sa akin yan, rumispeto ka naman. Simple lang, di ba? But powerful. Hindi ka nagiging galit, hindi ka nagiging biktima. Kontrolado mo pa rin ang sitwasyon. Assertiveness is also about confidence. Kapag confident ka sa sarili mo, hindi ka na nangangailangan ng approval ng iba. Alam mo kung anong dapat ipaglaban at kung ano ang pwedeng palampasin. Hindi ka nag-overreact sa bawat salita o pangungutya. You set your boundary. Pinapakita mo ang respeto sa sarili mo at pinipili mo pa rin ang dignity sa halip na drama. Another key point, kapag assertive ka, mas malinaw sa ibang expectations mo. They know kung saan ka nag-stand. Walang confusion, walang pagpapaniwala, walang palusot. And the interesting thing, kadalasan, mas nire-respeto ka ng tao kapag assertive ka, kaysa kapag aggressive ka. People respond to calm authority, hindi sa galit. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka pwedeng maging firm. Pwede kang maging firm nang hindi nasusunog ang emosyon mo. Pwede kang magsalita ng diretso, walang paligoy-ligoy, pero hindi mo kailangang saktan ng tao o siraan sila. Ibig sabihin lang nito, ikaw ang hawak ng iyong voice at yung energy, hindi sila. At sa huli, ang pagiging assertive ang nagtatayo sa'yo bilang tao na may respeto sa sarili at may boundaries. Pinoprotektahan mo ang sarili mo nang hindi ka nagiging toxic. Hindi ka nagdadala ng galit. Hindi ka nagiging sunog sa paligid, pero solid ang presence mo. Ganun ka-powerful ang assertiveness. Hindi mo kailangan sumigaw para pakinggan ka. Number 11, iwasan ang people-pleasing. Alam mo, maraming taong nahuhulog sa trap ng people-pleasing nang hindi nila namamalayan. Parang automatic na reflex. Gusto mong mapasaya lahat. Gusto mong tanggapin ka. Gusto mong maiwasan ng conflict. At sa umpisa, parang okay lang. Feeling mo, ay, mabait lang ako. Gusto ko lang maging helpful. Pero unti-unti,
nakakalimutan mo na ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. People pleasing is tricky. Kasi parang nakaka-addict. Kapag nakatulong ka, nakasunod ka sa gusto ng iba. Nakakuha ka ng approval. May instant gratification. But here's the catch. While pleasing others feels good for a moment, hindi ito sustainable. Parang sugar rush lang. Pagkatapos, parang laging may kulang. Laging may pressure. At laging may exhaustion. Ang dami mong ginagawa para sa iba. Pero ang sarili mo, nawawala sa listahan. Kapag natutunan mo ito, mararamdaman mo ang freedom. Hindi mo na kailangan laging i-impress ang iba. Hindi mo na kailangan manghingi ng approval sa kahit sino. You can just show up as yourself. At kung may hindi okay sa kanila, that's their problem, not yours. And ironically, the more authentic you are, the more respect you gain from yourself and from the right people. Sa dulo, ang pagtigil sa people-pleasing ay hindi lang tungkol sa pagsabi ng hindi. Ito ay tungkol sa pagpili sa sarili, sa peace of mind, at sa tunay na value mo. Once you get this, you'll realize mas masarap ang life kapag hindi ka laging nagbabaliwala sa sarili mo para mapasaya ang iba.